If you ask me, why do I stand here so unafraid of everything around me? Proudly I would say, I am a Muslim. Mula kay Texter 0905-1098-532. Salam. Maraming salam. Anong kaparusahan ng taong nakapatay ng tao sa pagtatanggol sa sarili? Tanong ni Sheikh kung ano raw ang kaparusahan ng taong nakapatay ng tao sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Nais ko lang lamang po munang unahin na ito pong pagpatay, ito po ay isang bagay na ipinagbabawal po sa Islam. Kasi po baka isipin ng mga tagapakinig natin na pwedeng pumatay sa Islam, no? Bawal po sa Islam ang pumatay sapagkat ito ay pinagbabawal ng dakilang tagapaglikha. Sa chapter 17 po ang talata ay 33. Sabi niya po ay ganito, Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At huwag ninyong patayin ang sinuman na ipinagbabawal ni Allah malibang ito ay sa makatarungang paraan. Sabi niya, wala takatulun nafs. Huwag kang pumatay ng sinuman. Illa bilhaq. Maliban na lang kung ang pinag-usapan ay yung haq. Katarungan, yung haq mismo. Now, mapapansin nyo sa talata na bawal talaga ang pumatay sa atin. Ngayon, ang tanong ng ating tagapakinig ay, paano kung nagawa niya ito dahil sa tinatawag na self-defense? Pagtatanggol ng sarili. Pagtatanggol niya sa sarili niya. Paano po? Bawal din po ba yun? May kaparusahan din po ba yun? Alam mo, sa mata ng tao, no, basta ikay nakapatay, guilty ka na sa mata ng tao. Ngayon, yung sinasabi mong defense o self-defense na ginagawa mo, doon sa husgado pinapatunayan yan. Sa korte pinapatunayan yan. At isang bagay na mahirap i-establish yan, Sheikh, yung self-defense. Meron tayong batas, yung Revised Penal Code sa Article 11 ng Revised Penal Code. Ando nakalagay yung mga justifying circumstances. Ibig sabihin, yung mga circumstansya na maaring ikay hindi maparusahan although ikay gumawa ng krimen. Halimbawa ng pagpatay. Maaring hindi ka maparusahan kapag doon sa mga circumstansya na nakasulat doon sa Article 11 ng RPC o Revised Penal Code, napapaloob ito. Ngunit, ang tanong niya ay may kaparusahan ba ito? Ito depensa eh. No? So maliwanag yan. Kapag sabi ng Allah, illa bilhaq. Liwanag nun eh. Except kung ito ay sa katarungan. Katarungan naman talaga yun eh. Sapagkat kung hindi ko gagawin ito, ako mamamatay. Ganun talaga yun. Ngayon, kung sadya naman ang pagpatay, ito ang mahirap. Paano naman kung pinatay ko siya ng sadya? Mayroon din po bang kaparusahan kapag sadya ang aking pagpatay? Ang sagot ko po ay meron po. Sa chapter 4, ang talata ay 93 ng Quran. Sabi niya, Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Ganito po yan, ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At sino man ang pumatay ng sadya, ayun, ibig sabihin, hindi ito bilhaq. Oo, hindi ito self-defense, no? At sino man ang pumatay ng sadya, no? Sa isang mananampalataya, ang kanyang kabayaran ay impyerno. Nako, yun ang kaparusahan pala, Sheikh. Yun. Mahirap, Sheikh, mahirap nga. Impyerno, may karugtong pa yan. Upang manahan dito magpakailanman. Ang puot at sumpa ni Allah ay nasa kanya at ang malaking kaparusahan ay inihanda para sa kanya. Yun, kapag kasadya, sinadya mo, talagang may malaking parusa. Pero kung hindi mo sinadya, bilhaq, no? Abay, maaring mapatawad ka ng Allah doon. No? Pero kung sinadya mo, abay, impyerno siya. No? At malaking kaparusahan ang naghihintay sa kanya. Sapagkat ipinagbawal ng Allah ang pumatay. Pinagbabawal niya ito. Ngayon, dadakuan natin yung Biblia. Sa Biblia, no, kapag ikay papatay, at ito'y ginawa mo sa tinatawag na self-defense, pwede ring sabihin, pwede ring mangyari na wala kang kasalanan doon siya. May ganun din na instance, may ganun din na pagkakataon sa Biblia na kapag ikay nakapatay, wala kang kasalanan. May ganun eh. Lalong-lalo na kapag ang pinatay mo ay magnanakaw sa Biblia. Sa Biblia. Kapag ang pinatay mo ay magnanakaw, maaring sabihin o hindi aariin na ikay mamamatay tao. Kapag magnanakaw ang pinatay mo, matindi sa Biblia, no? Oh, mas malupit, no? Kasi magnanakaw ito eh. Oh. Ganito po yan. Basahin ko po sa Exodus 22, ang talata ay 2. Ganito po. Kung ang isang magnanakaw ay masumpangan o masumpungan na naninira at masaktan na anupat namatay, ay hindi aariing mamamatay tao ang pumatay. Yun. Kapag may magnanakaw, pumunta sa bahay mo, Sheikh, nalaman mo na ito'y magnanakaw, ano mo, nanira doon, o nagnakaw, kung ano-ano. Tapos sinaktan mo, ito'y napatay mo siya. Sabi sa Biblia, hindi aariin na ikaw ay mamamatay tao. Although ikay nakapatay. Ibig sabihin, defense o libre ka na doon. Hindi ka mapaparusahan. Ganun sa Biblia, no? Aba, sa Islam po, ano yan eh, hindi yata, kung titingnan mo, parang hindi sasapat, Sheikh, na yung isang magnanakaw ay papatayin mo, no? Parang hindi ano eh, kapag kung titingnan mong maigi, Sheikh, hindi balance, di ba, yung hustisya. Kasi dapat yung krimen at penalty dapat balance yun para masabi mo na ito ay justice. Sa Islam, ang magnanakaw, hindi po yan pinapatay actually. Hindi mo masabing ganun eh. No? Hindi mo masabing defense yun kapag pinatay mo yung magnanakaw. Sa Islam, hindi. Ang magnanakaw, hindi po pinapatayan. Yan po ay pinuputulan ng kamay. Yes. Mabasa po natin yan sa Suratul Maida, no? Sa chapter 5, ang talata ay 38, Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ang magnanakaw na lalaki at ang magnanakaw na babae, inyong putulin ang kanilang kamay bilang kabayaran sa kanilang ginawa at bilang isang huwarang kaparusahan mula kay Allah.
At si Allah ay lagi ng sukdol sa kapangyarihan, ang pinaka maawain. So bilang kabayaran sa kasalanan, putol ng kamay. Pero sa Biblia pala, kabayaran, doon sa mga magnanakaw, pwede mong patayin, hindi ka ma-charge as sa murder, no? Sa Biblia, pwede mong patayin. Ganun sa Biblia pala, no? Mas malupit pa. Parang mabigat yun, no? Halimbawa, yung magnanakaw, pumasok sa bahay mo, tapos pinatay mo siya, hindi ka ma-charge as murder, ganun sa Biblia. Pero sa hindi po, sa Islam, hindi ganun. Pwede ka ma-charge ng murder sapagkat hindi naman sasapat yung nagawa niyang krimen doon sa penalty na ibinigay mo. Puto lang. Alam mo, nagnakaw lang siya ng 100. Pinatay mo na. Aba, 100 pesos ninakaw niya, pinatay mo. Hindi sapat yun ang kabayaran. Buhay niya ang nawala. hindi siya Ngayon, sa Biblia kasi yun hindi natin masisi Biblia yun Ngayon, yung tinatawag na self-defense, dakuan natin, mayroon ding self-defense na binabanggit ng Biblia. In fact, maging ang mga propeta mismo, yung mga propeta mismo, sila ay naghahanda sa depensa. Maging mula pa sa panahon ni propeta Moses at maging sa panahon ni propeta Jesus, Isa alayhi salam, may mga defense sila na ginagawa, depensa, paghahanda, depensa. Halimbawa, kay Moses, mababasa natin sa Aklat ng mga Bilang 31, ang talata ay 3, ganitong pagkasabi. At sinalita ni Moses sa bayan, na sinasabi, magsipagsakbat kayong mga laki na humanda sa pakikibaka. Nagre-ready sila para sa isang depensa. Defense po yan. Maging si Kristo, ganun din. Sa panahon ni Kristo, may jihad. Naghahanda rin sila sa tinatawag na defense sa panahon ni Kristo. Aba, sa panahon ni Kristo ni Jesus Christ, sa Biblia, bawal sa kanya ang duwag. Sa panahon ni Kristo, bawal sa kanya ang walang armas. Sa panahon ni Kristo, bawal sa kanyang walang armas. Sabi ni Kristo, kung wala kang armas, aba, ibenta mo yung brief mo. Bumili ka kahit isang tabak lang. Ganun ang batas ni Kristo Saan natin mabasa yan? Sa Lucas 22, ang talata 36, sabi niya, at sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain. At ang wala ay ipagbili niya ang kanyang balabal at bumili ng tabak. Bumili ng tabak. RPG. Kay Kristo yan. So naghahanda siya. Naghahanda siya for defense. O maaring offense ang pinaghandaan niya. Kasi armas ang pinag-usapan Okay.